Ako ay magluluto. Ikaw ay magluluto. Kayo ay magluluto. Tayo ay magluluto. Kami ay magluluto. Sila ay magluluto. Siya ay magluluto. Okay? So, yun. Ganun lang siya kadali. Okay? Very easy. So, yan yung may I, pangungusap. Okay? So, yung walang I, paano buuin yung walang I? Okay? So, pag walang I, uunahin nyo lang yung pandiwa o yung pang-uri. Okay? Tapos, sundan nyo ng panghalip. Okay? So, paano? Magluluto ako. Magluluto ka. Magluluto kayo. Magluluto tayo. Magluluto kami. Magluluto sila. Magluluto siya. Okay? Ulitin natin. Magluluto ako. Magluluto ka. Magluluto kayo. Magluluto tayo. Magluluto kami. Magluluto sila. Magluluto siya. Okay? Yan. Napakasimple. May napansin ba kayo? Anong napansin nyo? Yung panghalip na ikaw ay naging ka. Okay? Naging ka siya. So, yun lang ang kailangan nyong tandaan na kapag ang ginagamit nyo ay yung walang I, magiging ka yung ikaw. Okay? So, ano ang mas ginagamit sa pangkaraniwang usapan? Ang mas ginagamit sa pangkaraniwang usapan ay yung walang I. Okay? Yung may I, madalas nyong makikita yan sa mga libro o sa mga pelikula o mga kanta o yung mga ganon. Syempre ginagamit pa rin yung may I sa pangkaraniwang usapan, pero ginagamit siya kapag gusto nyong bigyan ng emphasis yung subject nyo. Okay? Halimbawa, ang pangungusap ay binubuo ng panghalip, pandiwa, at tuldok. Ganon. Okay? Kasi yung gusto nyong bigyan ng emphasis kung ano yung pangungusap. Kaya, inuna nyo yung pangungusap, tapos lalagyan nyo ng I pagkatapos. Okay? Yun ang paggamit ng may I na pangungusap. Okay? Pero kapag yung pang-araw-araw na usapan, halimbawa, kapag nakikipag-usap kayo sa mga kaibigan nyo, gamitin nyo yung walang I. Kasi, ganun talaga. Yan ang ginagamit. Dahil mas casual siya, kung baga. Okay? Tsaka mas active kapag nauuna yung verb. Okay?